Ito po ay isang anime recap Tagalog tungkol sa isang natitirang taong nakasurvive sa apocalypse, na literal na siya na lang natitirang buhay sa mundo, at hanggang sa huli, ay di siya napanghinaan ng loob, at hanggang sa huli sa kanyang hulin sandali ay sinubukan niya pa ring lumaban. Kung handa na kayo, halina at umpisahan na natin ang recap. Pero bago yan pa-comment and like ng video, at kung mahal nyo ako pa-subscribe and comment part 2. So let's go! Sa taong 2028 ay dumating ang apocalypse at sinakop ang Earth. Sa sandaling ito ay wala nang bala ang ating bida. At literal na siya ang huling tao na nabuhay sa mundo. Habang inaalala ang masasayang panahon, nagpaalam siya habang nakatingin sa isang litrato. Maangas na nakita ng ating bida ang isang kamay ng halimaw ang lumitaw, ngunit bahagya siyang nag-react. Habang ang nilalang ay parang buang na nagpakawala ng isang nakakabinging sigaw. Siya ay patuloy na tumitingin sa kanyang larawan na walang ekspresyon, hanggang sa kumuha siya ng isang armas at ipinalo sa ulo ng halimaw na parang it's party time. Sa ibabaw ng kotse, sumigaw ang ating bida, napapatayin ko kayong lahat. Ang dami ng mga halimaw na ito ay umaabot sa libo-libo ang bilang. Nandilim ang lahat, at sa isipan ng ating bida ay nagtataka siya kung siya ay buhay o patay na. Habang tila may tumatawag sa kanya, sa pagmulat ng kanyang mga mata, napadpad siya sa isang silid-aralan kung saan ang lahat ay marahas na nakatingin sa kanya. Mabilis siyang bumangon, balisa, habang pinapagalitan siya ng guro na siya ay natulog sa klase. Pinagtatawanan siya ng mga estudyante. At sinusubukan niyang intindihin ang buong sitwasyon. Sinabihan siya ng guro na maupo, ngunit masyado siyang nalilito sa sitwasyon at nanatiling hindi kumikibo. Pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta sa banyo, upang magwisik ng tubig sa kanyang mukha, at napagtantong bumalik siya sa kanyang paaralan isang araw bago ang outbreak. Pagtingin niya sa salamin ay napansin niyang nawala na ang mga galos niya, at parang nanghihina na siya. May nakita siyang infected sa refleksyon ng salamin, at agad itong sinuntok. Napagtatanto na siya ay walang nasa dating kondisyon, kumuha siya ng isang piraso ng salamin bilang sandata, at inikot upang salakayin ang kaaway. Bago pa siya makahampas, napagtanto niyang kaklase lang ito at agad na huminto. Nanlaki ang mga mata niya at nagulat siya nang mapagtanto, na si Gao Fei lang pala yon, ay nasa harapan niya. Tinanong ni Gao ang ating MC kung ano ang nangyayari sa kanya, na kumilos ng ganoon, habang sinusuri ang pinsala sa kanyang kamay. Noong una ay hindi niya naaalala si Gao, dahil masakit ang mga alaala, ngunit habang binibendahan ang kanyang mga kamay, naalala niya na namatay si Gao nang kumalat ang virus. Pinaalalahanan ni Gao ang bida na Valentine's Day ngayon, at tinanong niya kung umamin na ba siya sa babaeng gusto niya, pagkatapos ng 10 taon. Sa kanyang pagkaalala niya nito, ay nanairita siya. Kahit malakas ang loob niyang magtapat sa sikat na dalaga, pinagtatawanan siya nitong pinunit ang sulat ng ating MC. Gayunpaman, hindi niya naaalala ang araw na iyon dahil doon. Pero dahil nagsimula ang outbreak noong hapong iyon ay nakaupo sila ni Gao sa hagdan. Nang lumitaw si Duan ang babaeng pink-haired, si Duan at ang kanyang mga kaibigan ay nakatingin sa ating MC na may hawak na sulat. Nagsulat siya para sa kanya, kaya inagaw niya ang sulat sa kamay ng dalaga, na may nangdidiring tingin dahil sa sinundan siya nito para lang ipahiya lang ito. Tinatanong niya kung ano ang nakita niya sa kanya, 10 taon na ang nakakaraan at sinabi yon. Ang kanyang pag-uugali ay hinatulan ang maraming tao sa panahon ng apocalypse, at isa sa mga taong hinatulan dahil dito ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Gao. Noong ika-14 ng Pebrero 2018 isang bulalakaw ang pumasok sa atmosfera ng Earth na nagkapira-piraso, na tumulong sa pagkalat ng virus sa mundo. Sa una lahat ng nahawa ay nawalan ng malay. Ang mga lumaban sa virus ay natagpuan ang kanilang sarili, na nakaharap sa 70% ng populasyon ng mundo ay naging mga zombie. Ang mga nakaligtas ay lumikha ng mga armas, upang labanan ang mga nahawahan, ngunit ang mga zombie ay umuunlad at dumarami ang bilang. Samantala, sa paaralan, may isang oras pa para mangyari ang lahat. At tinanong ni Gao kung nagsusulat siya ng libro. Nagtatanong si Gao kung ano ang nangyayari sa kanya. Nagtapat sa kanya at kinuwento ang tungkol sa apocalypse. Tapos iniba niya ang usapan at pinabili si Gao ng pagkain. Pinapabili niya si Gao ng pagkain, at iba pang bagay, na nagsasabi sa kanya na gusto niyang gayahin ang isang apocalyptic na senaryo para sa kanyang aklat. Pagkatapos ay hiniling niya kay Gao na tawagan ang kanyang mga magulang.
Humihiling sa kanila na bumili ng gamot at mga pang-araw-araw na pangangailangan, at magkita sa abandonadong boarding school. Matagal nang namatay ang mga magulang ng pangunahing tauhan sa isang aksidente sa sasakyan at umaasa siyang tumawag sigaw. Ang mabilis niyang pagtakbo ay narating niya ang abandonadong boarding school, kung saan nakaligtas sila ng mahabang panahon. Kapaki-pakinabang ang lugar na ito dahil marami itong materyales para mabuhay. At nakakahanap din siya ng crowbar. Nasa loob na ng boarding school. Inihahanda niya ang crowbar at nagkomento na ang mga nahawahan ay mabagal sa simula. Kaya magandang silungan ang lugar na ito. Nagsimula siyang magsanay at sinabing dapat niyang gawin ang lahat ng mas mahusay sa pagkakataong ito. At pagkatapos ay may lumapit. Si Dananchuru na naman at ang rep ng mga estudyante sa paaralan. Pumunta sa abandonadong boarding school upang harapin ang ating MC. Gusto ng kinatawan ng sports club na makipag-away sa ating bida para magmukhang masama ang ating MC. Ang mato na ito ay itinaas ang kanyang mga manggas at naghanda upang bugbugin ang ating MC. Madali niyang pinigilan ang maton sa pamamagitan ng isang bara di kabra na nakatutok sa kanyang ulo. Sa pamamagitan ng matatalas na titig at malalim na tono, sabi ng ating MC, isang hakbang pa at papatayin kita. Ang maton ay naging asong duwag na. Napuno ng takot, lumuhod siya at hindi sumusubok na mag-react. Sumigaw ang ating MC, na umalis kayo sa aking paningin kayong lahat, lalong-lalo ka na babaeng may pink na buhok. Galit na sinabi, sabi ng bully at ng mga kaibigan niya. Mapapasaan at kakabawi din sila kay Xuan. Nagpa siya ang babaeng may kulay rosas na buhok na harapin ang kinatawan ng sports. Nagtatanong kung hindi daw siya magaling makipaglaban, nakakatakot daw ang mukha ng ating bida, at parang mamamatay tao siya. Kaya't nagpa siya siyang huwag na lang gumawa ng anumang bagay. Biglang, may kung ano ang lumilitaw, na mga shooting star na kumalat sa kalangitan sa gitna ng maliwanag na araw. Samantala, sa Japan ang mga meteor na ito ay nagsimulang lumitaw, pati na rin tulad ng para sa New York. Parehong bagay ang mangyayari kung saan ang Times Square ay natamaan din sa Rio de Janeiro, at kinukunan ito ng mga tao sa paniniwalang ito ay mga shooting star. Gayunpaman ang batang lalaki ay ang tanging nakakaalam kung ano ang tunay na nangyayari. Habang ang mga tao ay nag-iisip na ito ay isang regalo mula sa Diyos. Biglang nagsimulang yumanig ang lupa, at sa tingin nila ito ay isang lindol, ngunit alam ng bida na nagsimula na ang apocalypse. At ang mga tao ay nawalan ng malay. Sa sandaling ito ay 2:00 ng hapon. Nagsimula na ang apocalypse sa lupa. Isang pulang buhok na batang babae ang tumawag kay Xuan, na nagtatanong kung siya ay umatras kasama ng army. Umikot ang mga mata ng pulang buhok, at bumuhos ang itim na likido mula sa mga ito sa kanyang bibig. Ang ating MC ay nagsimulang tumawag para sa kanya, ngunit napagtanto na ito ay isang guni-guni lamang. Nataranta sigaw ng mapagtantong isang buong araw na ang lumipas. At nakatulog sila ng matagal. Sinabihan siya ni Tianqin ng ating MC na huwag mag-alala tungkol dito. Ang kaibigan ay nagtatanong kung siya ay okay lang, dahil siya ay naninibago sa kinikilos nito mula noong nakaraang araw pa. Biglang, umaalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw, at tinanong ng kaibigan kung ano yon. Sinabi ni Tianqin, ang ating MC, na nagsimula na sa sandaling ito, habang sinasabi niya ito na ito ay isang taong nahawahan. May pumasok sa pamamagitan ng pintuan. Naniniwala sigaw na ito ay ang guro lang nila na nagtatrabaho. Nagsimula siyang lumapit sa lalaki, habang nagkukwento. Pero bago pa siya makalapit, sa mabilis na galaw, hinampas niya ng kahoy ang ulo ng lalaki, na parang lata ng sardinas na sumabog, at bumagsak ang lalaki. Gulat na nakatingin ang kaibigan niya, iniisip na inosenteng tao ito. Sinimulan niyang sigawan si Tianqin, na mabilis siyang pinutol, at ipinapaliwanag ang unang tuntunin ng kaligtasan. Huwag mag-alinlangan sa harap ng isang zombie. Nakatalikod sa kaibigan, hiniling sa kanya ni Tianqin na kunin ang kanyang backpack, at sinabi na malapit nang makita ni Gao na ang mundo ay nagbago magpakailanman. Iniisip ni Gao kung nananaginip lang ba siya. Habang nakatingin siya sa labas, nakita nilang dalawa ang mga nagpapa-cute na infected na mga zombie na gumagala sa lugar. Agresibo ang ilan sa mga zombie na ito, hanggang sa napansin ng isang mukhang kulugong zombie ang kanilang presensya, na agad sumugod na parang tigang na adik na di nakatikim ng ilang taon. Ngunit mabilis na hinampas ng bida ang paparating na zombie. Habang nasa state of shock na nanigas na parang bato ang kaibigan niya, sinabihan siya ni Tianqin na manatiling alerto at umiwas para hindi makagat. Lumingon siya.
Nag-iiwan ng isang tumpok ng malasadong mga zombie. Sa sandaling iyon ang babaeng anak ng tukwa, na may kulay rosas na buhok at isang lalaking kalbo na mukhang kumag ay desperadong tumatakas mula sa mga zombie. Natamaan ng kalbong lalaki ang isang zombie gamit ang kanyang baseball bat. Sinabihan ng anak ng tukwa na si Churro na tumakbo. Binanggit ni Gao na nagkakaproblema ang kanyang dating crush na may pink na buhok. At ang bida ay nagsabi na dapat silang tumuon sa kanilang sariling kaligtasan sa ngayon. Biglang, itinulak ng ating MC ang isang zombie para protektahan si Churro. Habang nakatalikod sa kanya, itinapon ng ating MC ang zombie sa gilid at ang anak ng tukwa ay patuloy na umiiyak habang binibigkas ang kanyang pangalan. Sinabihan ng ating MC si Gao na manatiling malapit at huwag masyadong mag-alala tungkol sa mga patay na. Nalungkot si Duan Churro nang makita niya ang isa sa kanyang mga kaibigan na walang ulo ang katawan. Matapos itong mahawa, pagkatapos ay tumayo siya at nagpa siyang sundan sila. Sa paaralan, pinapalibutan ng zombie ang isang silid na nakalock. Sa loob, ang grupo ng mga kabataan ay naghahanap ng masisilungan. Sinabihan ng ating MC ang kanyang kaibigan na huminga. Habang napagtanto niya na ang kanyang estamina sa ngayon ay napakahina kumpara nang siya ay nasa 10 taon sa hinaharap. Nagsimulang umiyak si Duan. At sinabihan siya ng ating MC na tumahimik. Itinuro ng kaibigan ni Duan ang kanyang daliri sa ating MC at pinagbantaan siya. Gayunpaman napansin ng ating bida ang kanyang dumudugong pulso. At nagtatanong kung nasaktan siya. Sabi ng kalbo kumag, medyo dumudugo siya dahil kay Ming. Sa puntong ito ipinaliwanag ng bayani na ang unang nahawahan ay nagmula sa meteorite, at ang mga sumunod ay nanggaling sa mga kagat. Sabi niya ang virus ay kilala bilang Ebola. Ipinaliwanag niya na ang virus ay nakakaapekto lamang sa mga tao, at kumakalat sa pamamagitan ng tubig, hangin at direktang kontak. Na ang direktang kontak ay ang pinakamasamang anyo ng impeksyon. Sa madaling salita, ang pagkagat sa kanila ay nangangahulugang magiging katulad din siya ng mga cute na mukhang kulugong zombie. Naiirita ang kaibigan ni Idol, at inaakusahan ang pangunahing tauhan na nanonood ng napakaraming horror movies at naghahalusinate. Mabilis niyang sagot, ang kalbo ay magiging isang cute na zombie sa loob ng 10 minuto. Hawak ang baseball bat, tinanong niya kung gusto niyang padaliin ang lahat at bibigyan siya ng one-way ticket palangit upang di na siya maghirap. Gayunpaman ay hindi iyon gusto ng lalaki, at sinabihan siyang umatras sa mahinahong boses. Sabi ng MC natin, nagbabagong anyo na siya nang di niya alam. Sa sandaling ito ang lalaki ay tumitingin sa kanyang mga kamay na may hawak ng baseball bat at napansin ang mga nakaumbok na ugat sa kanyang braso. At nag-beautiful eyes na nanlaki ang mata niya. Sinabi niya sa babaeng may kulay rosas na buhok na magiging maayos siya, ngunit sinabi niya sa kanya na lumayo. Napagtanto ni Gao na napakabilis niyang ipinagkanulo kahit na isinakripisyo niya ang kanyang sarili para protektahan siya. Bigla silang nakarinig ng kalabog at napagtantong binangga ng prinsipal ang kanyang sasakyan habang tumatakas. At maraming infected ang nakapaligid sa kanya. Sa isang malungkot at impassive tone, nag-aalok ang bida na patayin siya para mas mabisang malutas ang kanyang problema. Gayunpaman ang kalbong lalaking kumag ay nagpanik. At sinusubukang paniwalaan na ang ating MC ay nagsisinungaling. Ito ang naghudyat kay Gao na umalis sa lugar. Na mabilis na hinawakan ng anak ng tukwa si Duan Churro ang kanyang braso at hiniling na sumama sa kanya. Binitawan niya ang braso ng kanyang nahawaang kaibigan. Sinasabi sa kanya na huwag siyang hawakan, ngunit gusto lang niya itong kausapin. Habang may luha sa kanyang mga mata at isang mapanglaw na ekspresyon, nagsisimula na siyang magbuhos ng kanyang emosyon sa kanya. Pero biglang, may dumaang isang box cutter sa kanyang pagmumukha ng pahalang. At siya ay nasugatan. Si Duan ang himiwa sa kanyang mukha. Sinasabing dapat siyang mamatay mag-isa. At hindi niya dapat siya pigilang tumaka sa lugar na ito. Itinaas niya ang kanyang braso papunta kay Duan upang pigilan sana siya, ngunit mabilis na binawi ito. Samantala, habang tumakbo sila, at pinapayuhan sila ng bida na hindi pa nag-evolve ang mga zombie. Maaaring patayin sa pamamagitan ng mga tama sa ulo at gulugod. Pagkatapos mag-alinlangan ng husto ang kanyang matalik na kaibigan, sa wakas ay nag-ipon siya ng lakas sa kanyang sarili para atakihin ang isang zombie. Tinamaan niya ito ng palakol sa mukha at madaling napatay. Nakikita ang dugong tumutulo mula sa talim ng palakol. Nakahinga siya ng maluwag, at ang sarap ng pakiramdam niya sa ginawa niya. Hiniling ng dalaga sa dalawa na hintayin siya. Sa sobrang pag-aalala, siya ay natatakot baka hindi niya sila maabutan.
Hinawakan ni Zuan ang prasko na may bahid ng dugo sa harap ng mukha ng dalaga at tinanong kung bakit patuloy siyang sumusunod. Nang hindi direktang sinasagot ang tanong, nagmamakaawa lang siya na isama siya. Sigaw ay tinanong ang ating MC, baka maari nilang isama siya sa kanila. Sabi ni Zuan wala siyang pakialam. Tutal wala naman silang oras makipagbangayan sa kanya ngayon. Ang tanging pangunahing kondisyon ng ating MC ay sumunod siya sa utos niya. Kung hindi, malalagay siya sa malaking problema. Sa labas ng ilang mga zombie pa rin ang nakapaligid sa lugar. Ang gusto ni Gao ay ang tumalon sa pader. Pero sabi ng MC natin, masyadong risky at ang plano ay buksan ang loudspeaker para maakit ang mga zombie. At nagkomento siya na ito na ang kanilang oras para makatakas. Tinatanong ng kaibigan niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Pero sinabihan siya ng MC na huwag mag-alala at tumakbo siya patungo sa kwarto. Samantala, tinanong ni Gao ang anak ng tukwa kung ayos lang siya. At ang puting ina ay nag-aalangan pang nagsabi ng oo. Nagsimulang mangdemonyo ang anak ng tukwa na si Daon kay Gao sa malanding paraan. Nagpapasalamat sa pagtulong sa kanya kanina. Nahihiya si Gao sa mga pambubula at pangbibilog na ginawa ni Duan. Habang dinidikit ang sarili sa kanya at nakadikit ang Jumbo Melo na dibdib sa katawan ni Gao. Sinimulan niyang sabihin na ang ating MC ay napakalupit sa kanya. At binula si Gao na kabaliktaran niya siya. Sa kanyang isipan, nagpaplano na ang dalaga ng paraan para manipulahin siya. Dahil alam ng anak ng tukwa na di pa ito nakatikim ng putahing langit at siya ay mas madali mauto. Ang batang virgin ay tumawa at sumang-ayon na siya ay isang mabait na tao, ngunit mabilis na naalimpungatan sa sandaling iyon. At hinihiling sa kanya na ihinto ang pakikipag-usap tungkol sa kanyang kaibigan. Samantala, ang mga zombie ay nagmumukbang sa katawan ng isang binatilyo. Hanggang sa maagaw ng 2 lata ng soda ang kanilang atensyon. Naaakit ng mga lata ang mga zombie ay gumagalaw patungo sa mga lata. Sinabi ng MC na nagtakda ng trap na madali pa ring harapin ang mga zombie sa unang stage. Pagdating sa broadcasting room, iniisip niya kung aling dito ang pindutan upang i-start ang sound transmission. Sa likod ng ating MC ay lumilitaw ang isang cute zombie girl. Habang nakatutok sa mga screen sa broadcasting room, wala siyang kamalay-malay na. Ang cute zombie girl ay magmumukbang sa kanya. Buti na lang ay hinawakan ito ng bida sa lead gamit ang kanyang 2 kamay. Pinipigilan ang zombie. Iniisip niya na maaaring ito ay isang semi-evolved na uri ng zombie. Tinututulak siya sa mesa. Alam niyang hindi siya maaring malagyan ng chikinini o makagat dahil wala siyang panlaban sa virus. Pasensya at nabitin ko kayo. Kung nais yung ipagpatuloy ang next episode nito, please pa-like po ako at pa-comment Zombie Part 2. Maraming salamat sa patuloy na panunood ng ZN Anime Tagalog Recap. Have a great day ahead. Bye-bye.